Everyone, our Bible verse for today is all about Psalms chapter 68 verse 19. So, sabi po ni Haring David, "Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burden." Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin natin hawak. No, kapag pinasa po natin tong verse na to, ito ay patungkol sa isang salmo na ang laman ay, kapag pinag-aralan po natin, it's about God leading the battle. Kaya ito yung pinakaunang teaching natin for today, God's lead the battle to the victory. Ang Diyos ang nangunguna sa digmaan. Hindi po tayo sinasabak ng Diyos at bahala na tayo. Araw-araw meron tayong pakikitigma. Araw-araw may challenges tayong kinakaharap. At hindi tayo sinasabak ng Diyos na, kung sino man sa inyo na, sino man sa atin, dyan ka na lang, bahala ka na sa buhay mo. Walang ganon eh. God leading the battle. Siya yung Diyos ang nasa harapan, ang Diyos na nakikipaglaban. And dito sa verse na to, once na mabasa po natin to, may God arise and his enemies be scattered. May his foes claim before him. May you blow them away like smoke, as wax melts before the fire, and the wicked perish before God. So, patungkol ito sa gera, pakikitigma ng Diyos, na sinasabi din sa verse 19, "Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burden." Ang Diyos po natin, siya yung pumapasan ng mga pasanin natin. God ang nagpapatagumpay sa atin. Kaya itong year na to, so pagmanihan mo throughout this year kung ano nangyayari sa buhay mo. And tignan natin kung paano tayo binigyan ng katagumpayan ng ating Panginoon at kung paano tayo nagkaroon ng suliranin pero napagtagumpayan natin because sa tulong ng ating Panginoong Diyos. So, ngayon, ito yung magandang time para mag-reflect. Isipin natin mabuti ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin for the whole year. And ganun din ang ginawa ni Haring David mula dun sa pagpapalaya ng Diyos sa bayan ng Egypt, pinalaya ang Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Pinakita ni Haring David, yung Diyos talaga yung sumama sa bayan ng Israel. At in fact, yung Diyos yung nangunguna sa bawat laban ng Israel kung bakit nagtatagumpay ang bayan ng Israel. God leads the battle to victory. Ito yung nakaraan na si Haring David ay pinagmumuni-munihan niya hanggang ngayon na sinusulat niya yung salmo na ganoon din sa ating mga buhay. Makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Paano tayo nagkaroon ng mga pagsubok pero napagtagumpayan natin sa tulong ng Diyos because God is the one fighting the battle. At kung gaano naging tapat ang Diyos nakalipas, ganoon din katapat ang Diyos sa kasalukuyan. At ang Diyos ni David is a long time ago is Diyos natin hanggang ngayon. At siya pa rin ang Diyos sa hinaharap. Kung paano pinagtagumpayan ng Diyos, David, ganoon din tayo pagtatagumpayin ng Diyos sa kasalukuyan at sa mga hinaharap natin. And God leads the battle to victory. Pangalawa is God carries our burden daily. Yung Diyos po pala ang pumapasan sa ating mga bigatin, sa ating mga pasanin. Kaya, sabi sa verse na to, purihin ang Panginoon, ang Diyos natin nagliligtas. Dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Minsan akala natin, tayo lang yung nagpapasan ng mga problem, ng mga challenges sa buhay natin, ng mga hamon sa buhay natin. But, ang sinasabi sa verse na to, every time that we have battle, si Haring David, kay Haring David, kung may pakikitigma siyang pinaglalaban, hindi niya laban yun. Laban ng Diyos yun. So, kapag may mga pasanin tayo sa buhay natin, may mga problema tayo, hindi pasanin natin yun, pasanin ng Diyos. Kaya sabi dito sa verse nito, "Praise be the Lord, to God our Savior, who daily bears our burden."
Ang Diyos ang pumapasan sa lahat ng ating mga bigatin. Kaya kung ano man pinagdadaanan natin sa kasalukuyan, huwag mong isipin na ikaw lang nagdadala niyan. Tandaan mo sa verse na to, daily, araw-araw, tinutulungan tayo ng Diyos at siya yung pumapasan ng ating mga bigatin. Ninadala araw-araw. At inaakala lang natin na nag-iisa lang tayo, pero ang totoo, hindi tayo nag-iisa, kasama natin Diyos. At ang Diyos yung bigat nasa balikat ng Diyos, wala sa atin. Akala lang natin tayo lang yung may problema, akala lang natin malayo siya sa atin. Napakaramdam natin inabandon na tayo. But, ang totoo, siya talaga yung nagpapasan. Feeling mo lang yan, pero hindi yung based sa katotohanan. Based lang yan sa mapaglarong emotion natin na parang minsan ang layo-layo ng Diyos sa atin. But kahit kailan, hindi lumayo ang Diyos sa atin. At kahit kailan, hindi kanya iniwan. Siya yung lagi nandyan, kasama araw-araw. At pinapasan yung mga pasanin ng mga problema. So sabi din dito, praise the Lord who our Savior, who save us from our daily burden. Makikita mo dito yung pagkikilos ng Diyos sa buhay natin, sa kasalukuyan at sa mga hinaharap. So, pangatlong puntos is, God is worthy to be praised. Ang Diyos ay karapat-dapat purihin. Kaya, dito sa verse na to, it's a song. Awit to na kinompose ni Haring David patungkol sa Diyos na siyang nangunguna sa digmaan ng buhay, sa mga hamon ng buhay. At dahil ang Diyos ang nagpapatagumpay sa atin para malagpasan yun, ang Diyos ang nagpapasan ng mga bigatin natin. Lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay para lang sa Diyos. Kung nagtatagumpay tayo sa buhay natin ngayon, hindi dahil magaling tayo. At kahit kailan di natin pwede maipagmalaki yun. Kasi naging achiever ka, or marami ka na-accomplish sa buhay, malayo na lating mo, wala ka dapat ipagmalaki. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kasi ang Diyos lamang ang siyang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Ang Diyos ang nagpapala sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng achievements and awards. So, kaya may nararating tayo sa buhay dahil sa Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki. Sa halip, ang kailangan natin or ang pwede lang natin may pagmalaki ay ang Diyos na kumikilos sa buhay natin. So, glory to God. Lahat ng kaluwalhatian para sa Kanya. And sabi nga dito, praise be to the Lord. So, the glory is not mine. The glory belongs to the Lord. Praise be to the Lord, the God, our Savior, our daily bread, our burdens. No? So, yung isa buhay natin to, reflect on how God's lead you to the victory of your life. Pag sinabing reflect, pagmunihan mo, pag-isipan mo, throughout this year, para makita mo kung paano pinagtagumpay ka ng Diyos. Paano ka binigyan ng victory ng Diyos sa buhay mo whole this year. Na kahit maraming hamon sa buhay, dumating sa buhay mo, may mga challenges, pero andun pa rin yung may tagumpay. So, we have to realize and evaluate yung nangyayari this year at makikita mo yung kamay ng Diyos na kumilos sa ating buhay. Kala mo lang kasi hindi siya gumagalaw sa buhay mo. But, kala mo lang yon. Nasa isip mo lang yon. Kasi pakaramdam mo hopeless and helpless ka na wala kang kayang gawin sa sitwasyon mo na encounter mo. Pero hindi mo alam, kamay ng Diyos kumikilos sa buhay mo at binibigyan ka ng pag-asa. Kailangan mo lang ma-realize at makita yon. You have to reflect, pag-isipan yung mga ginawa ng Diyos sa atin this year. Kung paano tayo pinagpala at pinagpatagumpay ng ating Diyos throughout this year. Thank and praise God for the whole year. And hope this simple verse will learn something. Thank you everyone and God bless. Paborihan mo ang God sa isang buong taon na natapos yung buhay mo na hindi kanya pinabayaan. So, para sa pagharap natin for New Year, makikita natin na there's another year na kasama natin yung God. Yung may pagpapala ng Diyos, may pag-ibig ng Diyos. At actually, dahil sa Kanya kaya tayo nabubuhay.
Thank you everyone and God bless.